Alright, isang honest online loan na preview dito sa ating channel. At uulit ko sa inyo uulit-ulitin ko, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Pero bago lahat yan, maglalambing ako na subscribe po yung aking channel, Johnny Depp. At support na lang po ang aking channel, pa-like, malaking tulong din po sa aking channel, at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga honest online loan na previews is pakihit lang po yung notification bells para sa mga more updates about sa online loan na preview. Then, disclaimer, hindi ako nagpo-promote ng mga online loan apps. Ako po, sinusubukan ko pong applyan para makita natin yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about dito sa mga online loan apps na ito. Okay? Yun lang po. Para magkaroon kayo ng options, kung susubukan nyo, ang maipapayo ko lang is loan at your own risk. Okay? So, sinirit natin si Snappera. Snappera is registered sa list of recorded online loan app platforms ng SEC. So, pwede siyang magpautang online. Then, isa rin po siyang submitting entities ng CIC. Sabihin, nagre-report po siya ng mga data doon sa mga hindi nakakapagbayad ng utang at sa mga nakakabayad ng utang sa kanila. Okay? Nakaka-apekto ito sa ating record data sa mga utang na hindi natin nababayaran. Kaya medyo maging maingat kayo bago kayo mag-apply. Okay? Then, ito na. Download ko siya. Snappera, ang maximum loanable amount na pwede niya ibigay daw sa akin is 33,000. Apply tayo. Pagpasok, automatic diretso nga sa verify valid ID. Kaya nagulat ako, ang bilis parang dito kagad sa picture ng ating ID na kailangan niyang tanggapin o silipin bago tayo makapag-proceed sa pagpapautang nila. Then, yung ID type, siyempre, ginagamit ko lagi is the may UMID ID. Kaya nga, gasgas na po ang aking UMID. Okay? Then, upload daw yung valid photo. Yan. Pinoward ko na. Then, sumunod po is yung personal information. Ayan. At yan po yung aking mga personal profile. Takpan ko lang po. May mga religion pa, something, may details, may mga address details, mga current address. And then, meron siyang sinasabi na choose your contactable time. Yung mga oras na pwede daw tayong maaaring kontakin nila. Okay? 9 a.m. to 1 o'clock yan. Tapos 2 o'clock to 4 o'clock. Then 1800s, bali parang lumalabas is 6 o'clock to 8 o'clock. Tapos kaya naman ay anytime. Bahala kayo kung oras kayo pwede makontak nila just in case na tatawag sila sa inyo. Then after that, the employment information kailangan nila. Tapos nun, ito po, magbibigay po sila ng OTP tatakpan ko lang yung OTP sa taas yan para makapag-verify tayo doon, makapag-access tayo sa ng lending apps. Then yung employment record natin, kung meron tayo, kung company name, monthly income, office telephone number, work address, then detailed address. Then syempre nilalagay ko po lagi, susubukan ko siya is for the unemployed. Okay? Then ang hinihingi lang po nyo is 4 na contact lang po, reference. Contact reference is 4. Ulitin ko. Diretso po tayo dyan. Then, may sinabi siya na your emergency contact information help us prevent fraud. It will be securely uploaded to their website. At hindi raw nila, at papanaanan tawag, gagarantihan nila na nasa tamang proteksyon yung data na nakukuha nila sa ating mga binibigay na informasyon dito kay Snappera. And then, ayan, binigyan niya ako ng offer na 3,000. From 1,000 to 3,000, pwede rin po akong humiram sa kanila ng ganyan. At ang maganda pa rito is hindi siya 7 days. 30 days po siya. No? Pero tingnan natin kung talagang legit na 30 days siya. Then, pagka-apply ko, sinubukan ko po yung 3,000. Then, may mga offer din kasi siya na 45 days, 60 days, 90 days, and 120 days. Pero, siguro pagka na-approve o kaya nakakapag-loan ka na ng matagal dito sa kanya tsaka nagkakaroon niya ng eligible to use that condition. Then, okay, sinubukan natin, nakalagay dito yung 3,000. 30 days daw, 2 payment periods. Okay, silipin natin. Pero bago lahat doon masilip, is meron daw siyang kailangan na line of credit agreement na kailangan mo lang na i-check tapos I have read. Then, medyo ano lang siya, no? Medyo nakakakaba kasi kailangan po niya ng electronic signature. Okay, kailangan nyo pirmahan. Okay, kaya medyo mag-ingat kayo bago kayo mag-apply dito sa mga ganito klaseng online loan. Siyempre, dahil may pirma nyo po yan, allowed po talaga na pwede sila tawag doon,
na magiging katibayan na kayo ay may pinirmahang kontrata sa kanila. Yun po yun. Di ayan, sinubukan ko na ngayon 3,000. Then, pinakita naman po sa akin yung aking confirm order information na 3,000 is valid for 30 days. May service fee lang po siya na 450. So, hindi siya buong makukuha sa 3,000. Makukuha lamang po natin is 2,550. Okay, yan po yung nakalagay. Bali may pawas po siya, may service fee na 450. Kaya hindi siya buo na makukuha ang 3,000. Then, babayaran po natin siya ng 2 payments nga. Ito lumalabas bali ang unang payment for 15 days, hindi siya 7 days, is 1,728. Then, another is 1,729 naman sa second payment na bali babayaran ito sa petsang, wala. Pangalawa, kumbaga yung January 9 na po siya babayaran yan. Medyo na ba lumabo yung mata ko. Kaya, bali 2 payments siya ng tig 1,728 at yung isa is 1,729. Sa unpaid principal na 3,000, medyo malaki rin yung makukuha nila. Pero, mas okay to kesa doon sa mga 7 days na pautang. Diba? Medyo mas, para sa akin, mas pabor ako sa ganun na mga 1 month o kaya 15 days. At least hindi ka nag-ahabol sa 7 araw. Medyo nga lang, malaki talaga yung kanilang porsyento. Kasi yung tig 1,7 is magiging, kung tama ako, 1,7 is nasa 3,4 o mga 3,5 yung kanilang tutubuin. Tapos may bawas pa siya 500. Pero mas okay ulitin ko, mas okay siya kesa sa mga 7 days. Yan po, papakita ko sa inyo. And then, ayan, after that is may mga penalty fee po siya na daily basis 1%, tapos late payment fee is 1%. Medyo iwasan yung ma-delay. Then, confirm order information, tsaka niya kukuha na ng picture, yung facial recognition. Then, access tayo, process tayo. At yan po, is submitting proof of income is mas makakatulong daw kung gusto niyo bang ma-approve ng tuluyan. Kasi, siyempre, kung may trabaho kayo, mas malaki yung chance na bibigyan kayo ng approval dito. Yan, process. Then, after that, yung process inilip ko, medyo matagal siya bago siya nagkaroon ng update sa akin. Then, ayan, rejected. Kaya medyo, okay siya. Ulitin ko, mas okay siya kaysa doon sa mga 7 days. Nga lang, medyo malaki rin yung kakabigin niya dahil sa 3,000 to 550 na lang makukuha nyo. And then, babayaran nyo siya ng halos nasa 3,400 to 3,500. Okay, yun po yung masasabi ko lang. At yun lang po masasabi ko, bago nyo subukan, maging maingat bago kayo tuluyang mag-apply o mangutang dito sa mga online loan apps. Like itong si Snapera na nagpo-forward ng ating mga record sa submitting bilang isang submitting entity ng CIC at siya po ay SEC recorded online lending platform. Okay, so sana nakatulong video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po o pakisubscribe ang aking channel, Johnny Depp, sa mga more honest all reviews dito sa ating channel. Maraming po salamat sa ulitin.